Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father. I glorify His name. I exalt His name on high. For He wants what is best for us. And the best for us is to be with our Father in His heavenly kingdom. And I glorify the name of Jesus Christ, my Redeemer and Savior. For He has written our names in His book of life. Kilala tayo ni Jesus Christ, kilala tayo ni Almighty Father. Kahit dito sa mundo, hindi tayo kilala ng tao. Pero si Almighty Father, yung nag-create sa atin, kilala niya tayo. Si Jesus Christ, kilala niya tayo. Kaya nga, isinusulat niya yung name natin sa kanyang book of life na nabasa natin sa book of Revelation. So, every day, we must pray to Jesus Christ and to our Father through the power of the Holy Spirit. We must have faith in Jesus Christ and our Father. Dahil if we glorify Jesus Christ, we are glorifying our Father as well. And if we glorify our Father, we are glorifying Jesus. So, last time we read Jeremiah chapter 27. Pinagawaan ni Almighty Father si Jeremiah ng yokes and bonds. Yung ilalagay sa nakahoy, yung inilalagay sa mga hayop para makontrol yung mga hayop. Pasanin yun, mabigat yun, bigatin, dalahin sa buhay. Ibig sabihin nun, burden. At yun ay suot-suot ni Jeremiah. Imbis na hayop ang magsuot, si Jeremiah, pinasuot ni Almighty Father kay Jeremiah. Yung yoke. Harness. Sa ibang salita, it's harness. Yung iba collar. Pero mas matindi pa itong pinagawa ni Almighty Father kay Jeremiah. Para sa kabayo, tsaka sa mga donkey, para sa mga kalabaw, no? Yun ang ginagamit. Pinagawa ni Almighty Father para isuot ni Jeremiah. Ibig sabihin nun, symbolic yon na dapat magpasakop ang mga tao sa government. Kung anong itinatag ni Almighty Father na government, magpapasakop tayo. Kasi yon ay isang sa mga way ni Almighty Father to test us. We are children of our Father. We have no choice but to follow our Father because He owns us. He owns our soul. And He wants what is best for us. No? Laging best natin ang iniisip ni Almighty Father. Kaya tinuturoan niya tayo to be patient, to be faithful, to follow orders. Dumadaan tayo sa trials and tribulations. Gaya ni Jesus Christ, nung nandito siya sa mundo, dumaan din siya sa trials and tribulations. At saka sa temptation, di pa dumaan din si Jesus Christ. Habang lumalaki si Jesus Christ, hindi siya mayaman. Para malaman niya, para piliin niya ang righteousness, ang paggawa ng tama. Nakabasa natin yan, di ba? Saan bang version? So that we'll choose righteousness.
Sa Isaiah chapter 7 verse 15. So si Jesus Christ, lumaki siya na hindi siya spoiled. Isaiah chapter 7 verse 15, curds and honey he shall eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. Kaya tayo, dumadaan tayo sa mga pagsubok para matutunan natin na i-refuse ang evil at piliin ang tama. Kaya dito sa Babylon, inalaw ni Almighty Father na magpasakop ang mga tao, ang mga tao sa Jerusalem, sa Judah at saka sa Israel, sa Babylon, para matuto silang sa buhay na ang piliin nila ay yung good at i-refuse nila ang evil dahil makakaranas sila ng pain and sufferings. Naiintindihan na ninyo? Kaya kung may mga trials and tribulations tayo, pinagdadaanan sa buhay, alam na natin ang dahilan para ma-refuse natin ang evil at ang pipiliin natin si Almighty Father. Dahil lahat ng bagay, si Almighty Father ang kasagutan. Siya ang nag-create sa atin. Kilalang kilala niya tayo. Kaya dito sa Jeremiah chapter 27, yung mga tao under ng Babylon. At yung yoke at bond, suot-suot yun ni Jeremiah kahit saan siya magpunta. Hindi niya yung tinatanggal. Visualization yan para maintindihan ng mga tao. At para na rin maintindihan natin. Kaya nakasulat dito sa Bible. So dito na tayo sa Jeremiah chapter 28. And it happened in the same year, at the beginning of the reign of Zedekiah, king of Judah, in the 4th year and in the 5th month, that Hananiah, the son of Azur, the prophet, who was from Gibeon, spoke to me in the house of the Lord, in the presence of the priests and of all the people. So itong si Hananiah, son of Azur, the prophet. So yung prophet, si Azur, yung tatay niya. Nangyari ito nung pag-uumpisa ng pagiging hari ni Zedekiah in the 4th year and in the 5th month. Sa ika-4 na taon, sa ika-5 ng buwan. Pero yung buwan noon, or yung month noon, hindi ngayon ang pangalan January, February, March. No, hindi. Iba ang pangalan ng buwan nung dati. Pero dito, sa kay Jeremiah, wala pang pangalan ang month. So, hindi natin masasabi na ito ay May. Hindi ito May. Okay? Baka sabihin niyo, 5th month, May yun. Hindi. Hindi yun May. Kasi iba ang calendar nung unang panahon. So, yung calendar na ginagamit natin ngayon ay ang Gregorian calendar na base sa Rome. Dahil nga powerful ang Rome nung time na yon. Nung kay Jesus, no? Powerful ang time, yung mga Romans nung time na yon. After nilang patayin si Jesus. Pero bago pa man nila patayin si Jesus, powerful na yung Rome nung time na yon. So si Hananiah, anak siya ng prophet, si Azur, na taga Gibeon. Kinausap niya si Jeremiah sa harap ng mga priests at saka ng mga tao sa temple ni Almighty Father.
Kasi nung time na yun, may temple pa. Ngayon ang temple, tayo ang church. Sa atin nananahan si Jesus Christ, si Almighty Father, at ang Holy Spirit. Kaya kahit saan, pwede tayo mag-pray. So dito ng time na yun, kailangan pa nila magpunta ng temple to pray. Verse 2, thus speaks the Lord of hosts, the God of Israel, saying, I have broken the yoke of the king of Babylon. Nag-prophesy si Hananiah. Sinabi raw sa kanya ni Almighty Father na sinira na niya yung yoke or bigatin or yung power ng king of Babylon. Yun ang sabi ni Hananiah. Kinausap daw siya ni Almighty Father. Verse 3, within 2 full years, I'll bring back to this place all the vessels of the Lord's house that Nebuchadnezzar, king of Babylon, took away from this place and carried to Babylon. So, in 2 years' time, according to Hananiah, na sinabi sa kanya daw ni Almighty Father, ibabalik ang mga tao sa Jerusalem. Dahil kinuha nga ni Nebuchadnezzar yung mga tao, dinala sa Babylon. Sabi ni Hananiah, sinabi sa kanya ni Almighty Father, na ibabalik daw ang mga tao in 2 years' time. No? Within 2 years. Verse 4, and I'll bring back to this place Jeconiah, the son of Jehoiakim, king of Judah, with all the captives of Judah, who went to Babylon, says the Lord, for I will break the yoke of the king of Babylon. Pati na rin si Jeconiah, na anak ni Jehoiakim, na king ng Judah. So, ang king ng Judah si Jehoiakim, anak niya si Jeconiah, no? So, si Jeconiah ay isang prince. At bilang isang prince, nakapag-aral siya. So, ibabalik daw. Sabi ni Hananiah, according to the Almighty Father. At sisirain niya yung power ng king of Babylon. According to Jeconiah. So, verse 5. Then, the prophet Jeremiah spoke to the prophet Hananiah in the presence of the priests and in the presence of all the people who stood in the house of the Lord. Sumagot ngayon si Jeremiah, kinausap niya rin si prophet Hananiah. Sa harap din ng mga priests at saka ng mga tao, ng mga leaders, religious leaders, na nandun sila sa temple of the Almighty Father. Verse 6, and the prophet Jeremiah said, ang sagot ni Jeremiah, Amen. Or, so be it. Or truly, yun ang ibig sabihin kasi ng Amen. The Lord do so. The Lord perform your words which you have prophesied. To bring back the vessels of the Lord's house and all who were carried away a captive from Babylon to this place. So, masaya naman si Jeremiah dahil kinausap ni Almighty Father si Hananiah through a vision and a dream. So, masaya si Jeremiah. Mabuti yun, sabi niya, na ibalik ang mga tao dito sa Jerusalem na ginawang captives or prisoner ng Babylon. Nevertheless, dagdag ni Jeremiah, verse 7, hear now this word that I speak in your hearing and in the hearing of all the people. Pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Sabi ni Jeremiah, sa lahat sa inyo, pakinggan ninyo. Verse 8, the prophets who have been before me and before you of old prophesied against many countries and great kingdoms of war and disaster and pestilence. May mga prophet nang nauna sa akin, sabi ni Jeremiah. At nauna rin sa iyo. Against many countries, against sa maraming mga nations, maraming kingdom, against doon, tungkol sa gera, sa calamities, sa disaster, sa pestilence. Marami na nag-prophesy bago ikaw at ako. Sabi ni Jeremiah, as for the prophet who prophesies of peace, when the word of the prophet comes to pass, the prophet will be known as one whom the Lord has truly sent. Kung ang isang prophet ay nagpa-prophesy ng peace or kapayapaan,
kung ang salita ng prophet ay mangyari, the prophet will be known as one whom the Lord has sent. Intindihan niyo, pag nangyari yung sinabi ng prophet na yon, ibig sabihin, yun ang ipinadala ni Almighty Father na totoo. So dito, merong mga iniisip si Jeremiah. Dahil iba ang pagkakasabi ni Almighty Father kay Jeremiah, iba ang sinasabi naman ni Hananiah na sinabi daw sa kanya ni Almighty Father. Kaya sinabi ni Jeremiah na kung ang prophecy mo ay magkakatotoo, mangyayari, siya yung totoong ipinadala ni Almighty Father. Verse 10. Then Hananiah the prophet took the yoke off the prophet Jeremiah's neck and broke it. Ang ginawa nga ni Hananiah, dahil nga dala-dala ni Jeremiah lagi sa leeg niya yung yoke and bonds. Para siyang donkey, para siyang kabayo. Buhat-buhat ngayon. Pinagtatawanan siya siyempre ng mga tao pag naglalakad siya sa kalye. Pero bali wala sa kanya yun. Dahil yun ang utos sa kanya ng Almighty Father, susundin niya yun. Kaya nga 'di ba sa early part ng Book of Jeremiah, sabi doon, pakakapalin ko ang mukha mo. Hindi ka mahihiya. Okay? So ganun nga ang nangyari. Hindi nahihiya si Jeremiah. Sinusunod niya si Almighty Father faithfully. At ang ginawa ni Hananiah, sinira niya yung kahoy. Binali niya. Siya mismo ang nagtanggal, binali niya. Verse 11. And Hananiah spoke in the presence of all the people, saying, Thus says the Lord, even so I will break the yoke of Nebuchadnezzar, king of Babylon, from the neck of all nations, within the space of 2 full years. And prophet Jeremiah went his way. Nagsalita ulit si Hananiah. Sinasabi sa kanya ni Almighty Father, sabi niya, na gaya ng pagkakasira niya ng yoke and bond sa leeg na dadala ni Jeremiah, ganon din ang mangyayari sa yoke or sa bigatin na dadala ng mga tao sa Jerusalem at Israel. Sisirain yung power ni Nebuchadnezzar from all nations within the space of 2 full years. In 2 years, no? So yun ang sabi ni Hananiah na prophecy na bigay sa kanya daw ni Almighty Father. Hindi naman nag-react si Jeremiah, kundi umalis na siya. And Jeremiah went his way. Ang sabi lang ni Jeremiah, di ba? Kung sino yung magkakatotoo na prophecy, yun ang padala ni Almighty Father. Verse 12. Now, the word of the Lord came to Jeremiah after Hananiah the prophet had broken the yoke from the neck of the prophet Jeremiah, saying, ngayon, so nakalis na si Jeremiah. Kinausap ni Almighty Father si Jeremiah. Pagkatapos ni Hananiah sirain yung yoke na nasa leeg ni Jeremiah, sabi ni Almighty Father sa kanya, sa verse 13, Go and tell Hananiah. Sabihin mo ito kay Hananiah. Umalis ka uli. Sabihin mo ito kay Hananiah. I-meet mo siya uli. Thus says the Lord, you have broken the yokes of wood, but you have made in their place yokes of iron. Sabihin mo kay Hananiah, sinira mo yung yoke na gawa sa kahoy. At dahil doon, mapapalitan yon yoke na gawa sa bakal. So, mas mabigat yun. Mas mahirap tanggalin. Mas magiging powerful, ibig sabihin. Dati gawa lang sa kahoy. Ngayon, nung sinira ni Hananiah, gumawa siya ng kasinungalingan, magiging gawa na sa bakal. Verse 14. For thus says the Lord of hosts, the God of Israel, I have put a yoke of iron on the neck of all these nations. Dahil sira na yung kahoy, yoke of iron na ang lalagay ko sa
leeg ng mga tao, pabigat sa mga tao, mas mabigat. That they may serve Nebuchadnezzar, king of Babylon, and they shall serve him. Maglilingkod sila kay Nebuchadnezzar. Lahat ng mga nations, magiging powerful lalo ang king of Babylon. And they shall serve him. I have given him the beasts of the field also. Pati yung mga flocks and herds ng mga tao, mapupunta kay Nebuchadnezzar. Ibig sabihin, magpo-flourish yung kingdom ni Nebuchadnezzar. Dahil nga sa ginawa ni Hananiah. Matigas ang ulo, nakikisali, no? Hindi naman siya ang kausap ni Almighty Father. Gumagawa ng kwento sa kanya lang. Dahil yun ang gusto niya sa puso niya. Ngayon, di ba ayaw ni Almighty Father ng ganun? Nabasa natin sa Jeremiah chapter 25. Ano yung ayaw ni Almighty Father sa mga prophets? Jeremiah chapter 23. So, sa Jeremiah chapter 23, verse 30, ano yung mga ayaw ni Almighty Father sa mga prophets? Yung unang-una, Jeremiah chapter 23, verse 30, I am against the prophets who steal my words, everyone from his neighbor. Kinukuha yung salita ko na binigay ko sa isang prophet, ngayon, ginagaya nila yung salita ko na binigay ko sa isang taong spokesperson ko, ginagaya nila. Ayaw ni Almighty Father nun. Kinukuha nila yung credit. Okay? Sasabihin nila, ako ang kausap ni Almighty Father. Pero, ang kausap naman, si Jeremiah. Narinig lang nila kay Jeremiah. So, kinuha nila yung credit na kunyari, sila yung kausap ni Almighty Father. Anong ginawa ni Almighty Father? Pinatay. Gaya ni Uriah. Diba? Ganun ang ginawa ni Uriah. So, yun, ayaw ni Almighty Father. Yun. So, kung kayo, magpa-prophecy kayo, kung prophet kayo, huwag kayong kukuha ng mga words sa isang prophet dahil ayaw ni Almighty Father. Naaangkinin nyo yung salita ng prophet na yon. Papatayin kayo ni Almighty Father. Verse 31, Behold, I am against the prophets who use their tongues and says, He say, ayoko ng sinungaling na mga prophet. Ginagamit niya yung bibig niya, nagsasabi ko, pero wala naman akong sinasabi. So, yun ang ginawa ni Hananiah. Wala naman siyang sinasabi kay Hananiah, pero nagsalita si Hananiah. Kaya dito sa verse 15, no? Then the prophet Jeremiah said to Hananiah the prophet, Hear now, Hananiah, the Lord has not sent you, but you make this people trust in a lie. Pakinggan mo, Hananiah, si Almighty Father, hindi kanya pinadala. Pero, yung mga taong to, pinaniwala mo sila na maniwala sa kasinungalingan. Walang nasabi si Hananiah. Kaya nagsabi ng ganun si Hananiah for validation. Gusto niya maging sikat. Hindi pa sikatan ang pagsuserve kay Almighty Father. Gusto niya ng validation ng tao. Kahit hindi siya pinadala ni Almighty Father, nagsalita siya ng kasinungalingan. Na sinabi daw ni Almighty Father yun. Hindi wala namang sinasabi si Almighty Father. Yung mga ganun tao, pag walang sinasabi si Almighty Father, that's piniklaim ng mga tao na sinabi ni Almighty Father. Parurusahan ni Almighty Father ang mga tao na sinungaling, lalo na't ginagamit yung kanyang pangalan sa kasinungalingan. Verse 16, Therefore, thus says the Lord, Behold,
I'll cast you from the face of the earth. Sabi ni Almighty Father, papatayin kita. I will cast you from the face of the earth. Mawawala ka sa mundo ng ibabaw na to. This year, you shall die. Ngayong taon na to, ikaw ay mamamatay. Because you have taught rebellion against the Lord. Kasi tinuruan mo ang mga tao na mag-rebel against the Almighty Father. Tinuruan mo sila ng magalit kay Almighty Father. Huwag sundin si Almighty Father. Yun ay tinuro mo. Verse 17. So, Hananiah the prophet died the same year in the 7th month. Same year namatay si Hananiah. Parusa ni Almighty Father. Sa tingin ninyo, saan mapupunta ang kaluluwa ni Hananiah? Bilang isang nagsinungaling, ginamit ang pangalan ni Almighty Father. Saan ka mapupunta ngayon? Ginamit mo pa yung pangalan ni Almighty Father, nagsinungaling ka pa. Saan yung mapupunta pag namatay ka? Siyempre, dahil sa galit ni Almighty Father, mapupunta siya sa impyerno. Walang takot si Hananiah ang gumawa ng kasinungalingan. Hindi niya alam kung gaano ka-powerful si Almighty Father. Hindi niya kilala si Almighty Father. Kaya tayo dapat kilalanin natin yung tatay natin. Paano natin makikilala yung tatay natin? Lagi tayong magbabasa ng Bible, kausapin natin yung tatay natin. So, dito tayo sa Jeremiah chapter 29. So, ang natutunan natin dito sa Jeremiah chapter 28, huwag tayong gagawa ng kasinungalingan, huwag kang mag-claim na isa kang prophet kung hindi ka naman prophet, hindi ka naman pinadala ni Almighty Father. At magpapasakop tayo sa itinatag ni Almighty Father. Kung ano sinabi ni Almighty Father, yun ang susundin natin. Dahil yun ay para sa kapakanan nating lahat. Ginagawa ni Almighty Father, hindi para sa kanya, hindi dahil sa gusto niya na maging stern siya or strict siya. Hindi. Ginagawa ni Almighty Father para sa atin, para matuto tayo, para maging kagaya tayo ni Jesus. Matuto tayong sumunod sa tatay natin. Jeremiah chapter 29. Now these are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem to the remainder of the elders who were carried away captive. Gumawa ng letter si Jeremiah. Dahil may mga natitira pa ng mga matatanda na pinadala rin sa Babylon to the priests, the prophets, and all the people whom Nebuchadnezzar had carried away captive from Jerusalem to Babylon. So dahil nga naging yoke ay bakal, dahil dati wood, diba? Naging bakal, sabi ni Almighty Father. Yung mga natirang mga tao, dinala na rin. Verse 2. This happened after Jeconiah, the king, the queen mother, the eunuchs, and the princes of Judah and Jerusalem, the craftsmen and the smiths had departed from Jerusalem. So wala na sa Jerusalem si Jeconiah. Wala na rin yung queen mother. Pag sinasabing queen mother, nanay ni Jeconiah, no? At wala na rin ang mga eunuchs. Yung mga eunuchs, assistant yun ng king. Alam niyo na ba yung eunuchs, di ba? May tatlong klase ng eunuchs. May eunuchs na pinapanganak na eunuch sila. May eunuch na choice nila na maging eunuch sila. At may eunuch naman na ginawa silang eunuch ng ibang tao. Alam niyo yung ibig sabihin na, no? Eunuch. Ha?
castrated. Sila yung mga nagbabantay sa mga babae ng hari, mga concubines, pag inuutusan sa ibang mga lugar, eunuch ang mga nag-aasikaso. The letter was sent by the hand of Elisha, the son of Shaphan, and Gemariah, the son of Hilkiah, whom Zedekiah, king of Judah, sent to Babylon to Nebuchadnezzar, king of Babylon. Yung letter, ipinadala by hand. Wala pang email noon. Wala pang snail mail. So, dala by hand ni Elisha, son of Shaphan, and Gemariah, the son of Hilkiah, whom Zedekiah, king of Judah, sent to Babylon, to Nebuchadnezzar, king of Babylon, saying, Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all who were carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon. Ito, yun ang sinulat ni Jeremiah, na message ni Almighty Father. Isinulat ni Jeremiah, dala-dala yung letter ni Elisha at saka ni Gemariah. Bilin, no? Bilin ni Almighty Father na isinulat ni Jeremiah. Build, verse 5, build houses and dwell in them, plant gardens and eat their fruit. Mamuhay kayo dyan ng normal. Build houses, kasama sila. Magtanim kayo. Kumain kayo ng mga prutas dyan. Mamuhay kayo ng normal. Take wives and beget sons and daughters. Kumuha kayo ng asawa ninyo, mag-asawa kayo dyan. Yun ang bilin ni Almighty Father. Take wives for your sons and give your daughters to husbands so that they may bear sons and daughters, that you may be increased there and not diminished. Para dumami kayo, kumuha kayo ng mga asawa. Mag-asawa kayo, mag-anak kayo. Mamuhay ng normal. Ganun ang utos ni Almighty Father sa mga captives ni Nebuchadnezzar na nakalagay sa letter ni Jeremiah, utos ni Almighty Father. And seek peace of the city where I have caused you to be carried away captive. Mamuhay kayo ng payapa, huwag kayong makipag-away. Seek peace of the city where I have caused you to be carried away captive. Huwag kayong mag-alsa, huwag kayong mag-rally, huwag kayong makipag-away. And pray to the Lord for it, for in its peace, you will have peace. Nandyan na kayo, sabi ni Almighty Father. Huwag kayong mang-away. Seek peace. Mag-pray kayo. For in its peace, you will have peace. Dahil pag nagpe-pray tayo, nagkakaroon tayo ng peace. Nagkakaroon tayo ng peace of mind. At pag nagkaroon tayo ng peace of mind, nagkakaroon tayo ng joy. Pag nagkaroon tayo ng joy, nagkakaroon tayo ng faith. So, dire-diretso yun, magkakadugtong, di ba? So, yun ay isa sa mga fruits of the Holy Spirit, no? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yun, mamumuhay sila, magpagiging fruitful sila. Spiritual life nila. Kahit na nakatira sila sa Babylon, kahit hindi yun ang kanilang kalahi. Verse 8, For thus says the Lord of hosts, the God of Israel, do not let your prophets and your diviners who are in your midst deceive you, nor listen to your dreams, which you caused to be dreamed. Sabi ni Almighty Father. Huwag kayong maniniwala sa mga prophets ninyo tsaka sa mga diviners ninyo. Kasi nagtatanong kayo, gusto nyo magtanong kung kailan kayo makakabalik sa lupain ninyo, sa Jerusalem. Huwag kayong magtanong. Huwag kayong maniwala. At kung may mga napanaginipan kayo, huwag yun, dahil kung ano ang sinabi ni Almighty Father kay Jeremiah, ibig sabihin, yun ang sundin. Verse 9, For they prophesy falsely to you in my name. Sinungaling sila, ginagamit nila ang pangalan ko. Kasinungalingan ang sinasabi nila gamit ang pangalan ko. Sabi ni Almighty Father, I have not sent them, says the Lord. Hindi ko sila ipinadala. Naintindihan natin? For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you and cause you to return to this place. After 70 years, na kumpleto na, bibisitahin ko kayo.
perform my good word toward you and will cause you to return to this place. Babalik kayo sa kung saan kayo nanggaling. Ngayon, baka magtaka kayo, 70 years silang titira doon. May mga nabubuhay pa ba? Dahil nga 70 years, dahil ang lifespan lang ng tao ay 120. So, yung mga anak ng mga anak na lang ang makaka-experience nun. Pero, yung mga tao na kinuha na ni Almighty Father, yung soul nila, dahil sila ay sumunod kay Almighty Father, babalik ngayon ang soul kay Almighty Father. At, nang sa ganun, makakabalik sila sa promised land. Sa land na nag-promise ni Almighty Father. Dahil yung soul natin babalik kay Almighty Father. Ngayon si Almighty Father, ibababa niya ang New Jerusalem, no? Verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Tingnan nyo, ang ganda ng sinabi ni Almighty Father. Laging magandang sinasabi ni Almighty Father. Hindi lang natin naiintindihan. May mga ways si Almighty Father na hindi natin naiintindihan, pero dapat lang tayong magtiwala sa Kanya. Kaya nakalagay dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Alam ko ang mga inisip ko para sa inyo, mga plano ko. Ang gusto ko sa inyo ay kapayapaan, hindi yung kasamaan. Bigyan kayo ng future and a hope. Yun ang plano ko sa inyo. So, kaya nabuhay ang mga tao, dinalang captive sa Babylon. Anong bakit? Para sila mabuhay, mabigyan ng future and hope. So, nandito tayo ngayon sa mundo na to. Mahirap ang mundo na to. May mga trials and tribulations. Dumadaan tayo sa mga painful events. Lahat tayo, walang labangan. Alam ni Almighty Father ang ginagawa niya. Ginagawa niya na makaranas tayo ng mga pains and sufferings para magtiwala tayo sa Kanya, para tawagin natin siya. Nang sa ganun, pag nagtiwala tayo, tawagin natin siya. Makikilala natin kung gaano siya kabait. Tutulungan niya tayo at nang sa ganun magkakaroon tayo ng future and a hope. At sasabihin niyo, hindi naman tayo habang buhay nandito sa mundo. Oo, hindi tayo habang buhay nandito sa mundo. Pero kahit hindi tayo nandito habang buhay sa mundo, ang soul natin babalik kay Almighty Father. Pag ang soul natin na kay Almighty Father na, meron pa rin tayong future and a hope doon. Hindi tayo namatay. Kasama natin yung tatay natin, buhay yung tatay natin. Kaya tayo, buhay din tayo. May iba lang yung itsura natin. Gaya ni Jesus Christ na iba yung itsura niya, di ba? So tayo, may iba rin ang itsura natin. Magiging perfect na tayo. Kaya nga tayo nandito sa mundo to. Inaano tayo yung ginagawa tayong ginto. Di ba? Refined in silver, tested in gold. Hindi pwede na pagdating dito, spoiled agad tayo. Na maganda agad yung buhay natin, hindi tayo nahihirapan. Dahil, pag nangyari yon, hindi natin hahanapin si Almighty Father. Magiging arrogant tayo. Kaya si Almighty Father, inaalaw niya na makaranas tayo ng pains and sufferings. Para tawagin natin siya. Dahil alam ni Almighty Father na on our own, we cannot do anything. Ngayon, kung pagtitiwalaan natin ang sarili natin, kapahamakan ang kapupuntahan natin. Saan yung kapahamakan na yun? Sa impyerno. Ayaw ni Almighty Father mapunta tayo sa impyerno. Dahil anak niya tayo. Mahal na mahal niya tayo. Kaya nga sabi niya, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Pag nasa impyerno ka, wala ka ng future and a hope. Pag with our Father, meron tayong future and a hope. And it will be forever. Nakikita niyo na yung plano ni Almighty Father. Masakit na. Masakit talaga. Pero hindi lang ito ang buhay meron tayo sa mundo. Hindi lang ito ang buhay na
meron tayo. May iba pa tayong buhay. Yun yung anak tayo ni Almighty Father. Yun ang totoong buhay natin. Dito, testing site, itong nandito tayo. Testing site. Pinipili ni Almighty Father kung sino yung karapat-dapat. Kung hindi natin kaya, baka kaya mo ba na sa impyerno ka habang buhay doon? Hindi mamamatay ang kaluluwa mo sa impyerno. Pero kay Almighty Father, may future and a hope. No? Dito tayo sa verse 12. Then you will call upon me and go and pray to me and I will listen to you. Lalapit ngayon tayo kay Almighty Father, tatawagin natin siya ngayon at mananalangin tayo sa Kanya at makikinig sa atin yung tatay natin. Laging gustong ni Almighty Father na kausapin niya tayo. Gustong-gusto niya. Kung meron kayong mga anak, no? Di ba yung mga anak niyo gustong-gusto niyang kausapin? Si Almighty Father, ganun din. Mas lalo pa si Almighty Father. Dahil kilala niya tayo. Walang tanggap niya tayo. Kahit ano pa tayo, kahit ano pa ang naging kasalanan natin, tanggap tayo ni Almighty Father. Humingi lang tayo ng kapatawaran. Magtiwala tayo kay Jesus Christ. Verse 13, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Kung hahanapin natin yung tatay natin, mahahanap natin siya. Kung hinahahanap natin siya ng buong puso. No? Di ba ito yung seek ye first the kingdom of God. No? Hindi ko alam yung verse. Sa Matthew 6:33 na sinabi ni Jesus Christ, nag-verify sa sinasabi ni Almighty Father. Nakikita niyo ninyo? Ha? Napakabait ni Almighty Father tsaka ni Jesus. Tulong-tulong para makapunta tayo, makauwi tayo sa tatay natin. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Hahanapin muna natin yung kaharian ni Almighty Father at yung kanyang kabutihan. Makita natin lagi yung kanyang kabutihan. At nang sa ganun, pag nakita natin lahat ng kaharian ni Almighty Father at yung kanyang kabutihan, lahat na ng mga blessings ibibigay sa atin. Ano yung blessings na yan? Eternal life. To be with our Father, our inheritance. Yun ang all these things. Kasi yung mga bagay dito sa mundo na to, nasisira to. Pero yung sinasabi ni Jesus na all these things shall be added unto you. Treasure. Treasure in heaven. Sino ang treasure in heaven natin? Si Almighty Father. Naiintindihan na natin? Kaya nga, sabi dito sa verse 13 ng Jeremiah chapter 29, and you will seek me and find me. Hindi mahirap hanapin si Almighty Father. When you search for me with all your heart. Dapat wholeheartedly, kasama yung puso. Wag lang salita na, Lord, asan ka? Hindi. Dapat, Lord, sinisik kita, hinahanap kita, Lord. Please reveal yourself to me. I need you. Help me, Almighty Father. You are my Father. You created me. Without you, I cannot do anything. Magpakumbaba tayo. Humble ourselves. Be remorseful of our sins. And fear the word of the Lord. Nang sa ganon, i-reveal ni Almighty Father ang sarili niya sa atin. Lahat tayo, mahal na mahal niya. Kahit sino pa tayo, kahit gaano pa ang kadumi ang mga kasalanang nagawa natin. Verse 14, I will be found by you, says the Lord. Mahahanap ninyo ako. And I will bring you back from your captivity. At ibabalik kita sa pagiging isang prisoner mo. Papalayaan kita. I will gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord. Lahat kayo, titipunin ko. Igagather ko kayo, mga anak ko, says the Lord. Kung saan kayo naroroon, saan kayo napadpad, igagather ko kayo, says the Lord. I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. Dadalhin ko kayo sa lugar kung saan kayo
ay napalayo sa akin. Sabi ni Almighty Father, ibabalik ko kayo. I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. Tayo ay captive. Ngayon, darating ang oras. Ibibring niya tayo. Iga-gather niya tayo together sa isang lugar. Saan yung lugar na yon? Yun yung inheritance natin. New Jerusalem. For now, hindi pa tayo kumpleto. Yung mga souls in heaven, hindi pa kumpleto. Wala pa tayo doon. Pag nandun na tayo, lahat-lahat na ng mga tao, na mga tinawag ni Almighty Father na nagtitiwala sa Kanya tsaka kay Jesus Christ, mapupunta na tayo kay Almighty Father. Yung totoong bahay natin. Hindi na tayo magiging prisoner. Magkakaroon tayo ng sarili nating lugar, ang New Jerusalem. Verse 15, because you have said, the Lord has raised up prophets for us in Babylon. Therefore, thus says the Lord, concerning the king who sits on the throne of David, concerning all the people who dwell in this city, and concerning your brethren who have not gone out with you into captivity, thus says the Lord of hosts, behold, I will send on them the sword, the famine, and the pestilence, and will make them like rotten figs that cannot be eaten, and they are so bad. Ngayon, yung mga tao naman na hindi tatawag kay Almighty Father, hindi magpapasakop sa kagustuhan ni Almighty Father, ano ang mangyayari sa kanila? Sila ay mamamatay sa gutom, sa calamity, sa tragedy. Magiging bulok sila na hindi na sila makakain. Na hindi na sila mapapakinabangan. Ang mga tao sa impyerno, wala nang pakinabang. Naintindihan ninyo, habang nandito tayo sa mundo, may pakinabang pa tayo. Meron pa tayong chance. Pag nasa impyerno ka, wala ka ng chance. Wala nang pakinabang. Pag nakita ni Almighty Father, ay hindi magbabago tong anak ko. Patuloy pa rin ito maggagawa ng kasamaan. Mabuti pang itapon ko na siya sa impyerno kaysa makapanghawa pa ng mga tao para mabawasan ang mga wicked people sa mundo. Napaka-harsh, no? Pero yung wickedness natin, ayaw nating magbago. Kaya anong gagawin ng Almighty Father? Itatapon. Spiritual famine to. Saan ba tong sword, famine, and pestilence na to? Ipapadala sa impyerno. Hindi ka mamamatay doon. Puro sakit. Masakit sa body, masakit sa lahat ng part ng katawan mo. Famine. Uhaw ka, hindi ka makakainom. Gutom ka, hindi ka makakakain. Pestilence, yung katawan mo masusunog, pero hindi naman ikaw mamamatay. Hindi na mapapakinabangan. Ito ang ibig sabihin nito. Kaya dapat tayo, sundin natin yung tatay natin. Dahil gusto niya lagi yung the best for us. Para matuto tayo. Hindi para tayo sirain. Hindi tayo para maparusahan ng para lang sa gusto lang ni Almighty Father. Hindi, tinuturuan niya tayo. For our own benefit. Dahil gusto niya tayong makasama, dahil mahal niya tayo. Ngayon, kung hindi natin naiintindihan yon, mas pipiliin niyo ba na mapunta sa impyerno ng habang buhay? Or kasama si Almighty Father, na may future and hope tayo, na bibigay sa atin ng ating inheritance? May chance tayo ngayon. Pero pag hindi natin alam yung time natin dito sa mundo, gigising ka pa ba? Ano ba ma-encounter mo bukas? Mahirap, hindi natin alam ang oras natin. Kaya dapat lagi tayong magpatitiwala sa tatay natin. Dahil hindi natin hawak yung future natin. Si Almighty Father ang nakakakita ng future natin. Tapos na sa Kanya ang mundo na to. Tapos na yung history ng mundo na to kay Almighty Father. Inaantay na lang yung mga
Magtitiwala pa kay Almighty Father. Isa ka pa ba na madadagdag sa magtitiwala kay Almighty Father? Nasusundin siya. Lagi natin isipin na mahal tayo ng tatay natin. Hindi siya gagawa ng bagay na ikakapahamak natin. At kung mangyayari man na mapahamak tayo, yun ay dahil sa kagagawan natin. Pinadala niya si Jesus Christ dahil mahal niya tayo. Thank you, and God loves us all so much.